What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay i-quick review natin itong bagong Honda Beat 2023 model. At meron nga po itong dalawang version. Ito nga po yung standard version at yung ISS version. At siksik nga po ito sa mga bagong features at bagong technology. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At yung sa specs niya nga po sa engine displacement ay meron po siyang 110cc at naka-air-cooled 1-cylinder head, at yung capacity nga po nito ay meron po siyang 108 cubic meter. Kaya nga po nito magbigay ng max power na 8.68 horsepower, at yung max torque niya nga po ay meron po siyang 9.21 Newton meter, at yung fuel tank capacity niya nga po ay may 4 liters. At kaya nga po nitong mag top speed sa bilis na 100 kilometers per hour. At yung fuel consumption nga po nito ay umaabot ng 63.7 kilometers per liter, at fuel injected na rin po ito. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, dahil matipid po ito sa gasolina, ay meron po siyang ESP or Enhanced Smart Power. At yung sa fuel supply system niya nga po ay naka PGM-FI or Fuel Injected System na rin po siya. At meron nga po itong electronic control technology na kaya nga po nitong mag-supply sa fuel and air, na nakakapagbigay po ng efficient dito sa power ng low emission ng engine nito. Kung usapang patipiran ng gasolina at kung pang praktikalan ang hanap mo, at kung nagtitipid ka sa budget na pang hatid at sundo mo sa trabaho, ito ng Honda Beat ang sagot sa problema mo. So ito na po yung sign para bilhin mo itong Honda Beat, dahil napakaganda nga po nito. At yung sa transmission nga po nito ay naka CVT pa rin, at yung front brake niya ay naka disc brake, at yung rear brake niya nga po ay naka drum brake pa rin. At yung dimension nga po nito, yung length times width times height nga po nito ay meron po siyang sukat na 1856 mm by 667 mm by 1068 mm. At yung wheelbase dimension nga po nito ay may sukat na 1256 mm. At yung ground clearance nga po nito ay meron po siyang sukat na 146 mm. At yung seating height nga po nito ay meron po siyang sukat na 740 mm. At yung curb weight nga po nito ay meron siyang 93 kilograms. So talagang pang Pinoy po yung design nitong Honda Beat na ito. Dito nga po sa display screen niya ay naka semi-digital meter panel na rin po siya. At madali nga po nating ma-access yung mga information na nakalagay dito sa screen niya. Tapos hindi pa rin po siya naka fully digital. At yung gamit nga po nila rito ay LCD or TFT digital panel. At dito naman po sa fuel gauge niya, makikita po natin dito yung eco indicator. At iilaw nga po ito kapag matipid nga po siya sa gasolina. At makikita nga po ng rider ito. So ito nga po yung ibig sabihin na fuel efficiency yung motor natin. So depende na rin po yan sa revolution nyo ng motor. Kapag masyado po kayong mabomba ay tataas po yung fuel consumption ng motor natin. At dito naman po sa front tire nya ay may sukat po siya na 80 by 90 by 14. At yung rear tire nya nga po ay may sukat na 90 by 90 by 14, at tubeless na rin po yan mga sir. At dito nga po sa headlamp niya ay meron po siyang bagong aggressive headlight at winker design, na inimprove po nila yung illumination nito kapag nagdadrive po tayo sa gabi. Talagang makikita nyo po yung dadaanan ninyo kapag madalim po yan. At napakaganda na rin po nitong Honda Beat dahil naka CBS na rin po siya or naka combi brake system. Kapag nagpepreno po tayo sa harap ay nagpepreno na rin po dito sa likod. So kapag may mga biglaang preno po ay talagang safety yung motor natin, pati na rin tayo. At yung sa ISS naman po, yan po yung sa idling stop system. Kapag traffic po tayo, kusa pong mag-o-off yung engine natin. Tapos kapag ni-revolution po natin siya, kusa na rin po siyang gagana. Tapos pwede na po tayong umalis sa
kinaroroonan natin. At dito nga po sa compartment ng Honda Beat mga sir, napakalaki na rin. So marami po kayong may lalagay na mga gamit dito at mga documents. At may mga previous na rin po yan na kasama kapag bibili nyo po ito or i-installment nyo po ito. At ang kagandahan dito mga sir, kapag naka side stand po tayo ay kusa pong mamamatay ito. Hindi po natin siya mapapagana dahil may technology rin yan na hindi po pwedeng paganahin yung motor kapag naka side stand tayo. At safety features na rin yan ng mga Honda. Siyempre dito po sa start option niya, meron po siyang kickstart at electronic push start button. At ang presyo nga po pala ng standard version ay kapag cash po natin kukunin, ang presyo nga po nito ay nasa 73,000 pesos. Tapos kapag ka-installment naman po yung kukunin natin, yung down payment po nito ay nasa 4,400 pesos. At yung 1 year naman po nito ay 7,505. Kapag 2 years naman po ay 4,655 pesos. At yung 3 years naman po ay 3,700 pesos. Tapos yung sa ISS version naman po, kapag cash po natin siyang kukunin ay 76,000 pesos. Tapos yung down payment naman po nito ay 4,600 pesos. Yung 1 year naman po nito ay 7,800. Tapos yung 2 years naman po nito ay 4,835 pesos. At yung 3 years naman po ay 3,845 pesos. So 3,000 lang po yung diferensya nito dun sa standard version at dito sa ISS version. At sa mga gusto nga pong mag-avail, pwede po kayong dumirekta dito sa Bolt Harold Marketing Corporation. Located lang po ito sa Barangay Estacion, Paniqui, Tarlac. Along the highway lang po ito at tapat lang po ito ng 7-Eleven. At katabi lang po ito ng Yamaha. At pwede nyo rin pong kontakin si Sir Alden Yamar. Ilalagay ko na lang din po yung description niya dyan. At yung requirements nga po pala rito ay 1 valid ID at 1 co-maker. At 1 day process lang po ito mga sir kapag gusto po ninyo ng installment. So pwede ko rin po kayong tulungan. Pwede po kayong mag-message dito sa YouTube natin or dun sa Facebook fan page po natin. At dito na nga po magtatapos yung video vlog review natin dito sa Honda Beat 2023 model. At huwag nyo nga po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.